kapakanan ng kapwa laging mangunguna. Bida sa salita at bida sa gawa, subok ng matatag, anumang hamong iharap. Radyo Bida, 963, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida, 963, kaibigan totoo, bida ka rito. Kasabay mong nagdiriwang sa tagumpay, kasama mong lumaban sa hamon ng buhay, katuwang sa mapayapang pagkulong tungo sa pagbangon, pag-ulan at pagsulong. Radyo Bida, 963, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida, 963, kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Maayong aga, maayong buntag sa inyong tanan, maayong buntag Sorsogon Region. Ngayon po ay Lunes, April 20, 2026 at nangunguna sa ating mga balita. DOH-CHD Sorsogon pinalakas at ang pananaliksik sa kalusugan sa pamamagitan ng research publication. South Cotabato Business Association Incorporated kasali na sa Regional Blood Council. Mga pasilidad sa kalusugan kinilala para sa serbisyong Newborn Care Program. Again, magandang umaga po sa ating lahat. Oras na para sa talakayan, para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa ating Department of Health Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pamumuno po ng ating butihing direktor, si Director Dr. Dr. Aristides Concepcion Tan. Ako po si Leah Dominguez at kasama po ang aking partner sa kalusugan, Lara Jean Bacanto. At sa technical application, Ralph Ian Amoyan. Makakapiling yung mga kababayan sa isang oras na balitaktakan dito lang sa DXOM, Radyo Bida Coronadal 963, ngayong 11 ng umaga hanggang pananghalian. Hello partner, kumusta ka naman? Magandang umaga sa'yo. Yes, partner. Magandang umaga rin sa'yo at sa ating mga taga-kinig. Yes, pataas ang init ng araw, ang temperature. Nako, kumusta ka naman? Nako, eto partner, no? Nag-change haircut tayo dahil sa init ng araw. I love it. I so love the haircut. Nako, sana magkaroon din ako ng courage. Sabi nga ni Doc Mbay mamaya. Nako, makakapiling natin siya, no? Para sa mga babaeng merong malakas na loob ang magpagupit talaga ng maikles. So, mga kababayan, mag-ingat po sa mainit na temperatura, no? Magsuot lagi ng inyong maglagay ng sunscreen. Ano po yung mga payo natin, partner Lara? Ayan, at maligo po tayo araw-araw, ano? Kasi sobrang init talaga, partner. Minsan nakakadalawang ligo tayo sa isang araw, no? Yes, nakakadalawang ligo. At syempre, huwag kakalimutan magdala ng payong. At sunglasses na may UV shield, no? Or parang protection para sa UV protection natin. Kasi pwede pong masira ang ating paningin. Masunog ang ating balat. At ikaw ba, partner Lara, mahilig ka ba mag-swimming? Ngayon, partner, kasi may baby ako, parang nahihilig na rin ako
swimming. Yes, ano yung mga dapat paalala natin sa mga magulang, sa mga mahilig mag-swimming? Ayun, paalala sa ating mga magulang, lalong-lalo na yung may mga anak, samahan po natin sila. Always be with adult, lalong-lalo na sa ating mga batang kasama. Yes, at dapat po nalilinisan muna yung katawan. Dapat po bago sumulong sa pool, no, lalong-lalo na dapat naliligo muna yan, hindi yung lahat parang swimming na lang ng swimming, tsaka naliligo after mag-swimming. Kasi nako, ngayon delikado po ang ating mga skin rashes yan nakukuha natin dahil sa maduming tubig. So be very careful mga kababayan. Alright, so bago natin pag-usapan mamaya ang ating topic, no, mga kababayan, lalo pag ikaw ay taga Soc-Sargen at taga South Cotabato, pag-uusapan natin ang ating Level 2 Soc-Sargen General Hospital. Yes. Ano-ano mga serbisyong pwede nating makuha dito? Nako, makinig na mga kababayan. Ngunit bago ang lahat, pag-usapan muna natin ang balitang pangkalusugan. Dahil ngayong panahon na to, healthy ang may alam sa kalusugan. Wise ang nakikinig sa tamang kaalaman. Huwag maging pa-victim sa fake news. Tamang impormasyon ang hanapin. Makinig, magsuri, magtanong dito lang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Dahil gusto namin healthy kayo. Dahil bawat buhay, Mahalaga. At para sa detalye ng ating mga balita, DOH-CHD Soc-Sargen pinalakas ang pananaliksik sa kalusugan sa pamamagitan ng research publication. Pinalakas ng Department of Health Center for Health Development Soc-Sargen ang kanilang pangako sa scientificong pag-aaral sa larangan ng pampublikong kalusugan sa pamamagitan ng publikasyon ng isang artikulo sa Acta Medica Filipina noong March 13. Ang artikulo ay pinamagatang Challenges and Adaptation of TB Dots Services during the COVID-19 Pandemic in South Cotabato Province, a mixed method study na isinagawa noong 2023. Ang pag-aaral ay suportado ng DOH Health Policy Development and Planning Bureau, Vital Strategies at University of the Philippines, Manila, National Teacher Training Center for the Health Professions sa ilalim ng proyektong Scaling Up for Centers for Health Development's Capacity in Operations and Implementation Research. Sa kabilang dako naman, South Cotabato Business Association Incorporated kasali na sa Regional Blood Council. Pinalawak ng Regional Blood Council ang kanilang mga serbisyo sa dugo sa rehiyon ng Soc-Sargen sa pamamagitan ng mas pinatibay na kooperasyon at pag-update ng mahahalagang polisiya sa kanilang first semester meeting na ginanap sa The Farm at Carpenter Hill, Coronadal noong March 31. Tinalakay dito ang mga bagong update sa presyo ng blood services, mga materyales para sa advocacy at regulasyon sa blood transfusion para sa mga pasyenteng sumasa ilalim sa dialysis. Layunin nito na gawing mas ligtas at mas abot kaya ang serbisyo para sa lahat. Bukod dito, inaprubahan din ang mas malinaw na pamantayan para sa mga susunod na pagpupulong at reporting system. Ang tampok ng aktibidad ay ang pagtanggap ng South Cotabato Business Association bilang bagong katuwang sa pagpapalawak ng mga mobile blood donation activities sa rehiyon. At para sa huling balita, mga pasilidad sa kalusugan kinilala para sa serbisyong Newborn Care Program. Kinilala ng DOH-CHD Soc-Sargen ang mga natatanging pasilidad pangkalusugan na sinasagawang Newborn Care Program Implementation Review mula February 24 hanggang March 27. Ang mga pasilidad na ito ay pinarangalan dahil sa pagkamit ng zero unsatisfactory newborn screening samples noong 2025. Ang mga kinikilalang pasilidad sa Cotabato Province ay Mlang Birthing Home, Birhen sa Regla Medical Clinic and Hospital, Community Health Services Cooperative Hospital. Sa Sultan Kudarat naman ay ang Sultan Kudarat Provincial Hospital, Hinalaan Birthing Home at Taktakurong Doctors Hospital Incorporated. At sa South Cotabato naman ay ang mga sumusunod:
South Cotabato Provincial Hospital, Rural Health Unit Tantangan, at Emilia Ancuna Amante Birthing Home sa Polomolok. Ang pagkamit ng zero unsatisfactory samples ay sumasailalim sumasalamin hindi lamang sa technical na kakayanan kundi pati na rin sa dedikasyon sa kadikalidad na pangangalaga ng kaligtasan ng pasyente. Dumako naman tayo ngayon sa ating April 2026 health programs. Hatid sa atin ni partner Lara. Alam mo ba na ang hemophilia ay isang kondisyon kung saan nahihirapang mamuo ang dugo? Ibig sabihin, kapag may sugat o pagdurugo, mas tumatagal bago ito huminto. Kaya mahalagang maging mapagmatsyag, lalo na kung may madalas na pagdurugo o pasa kahit walang matinding dahilan. Sa tamang kaalaman at gamutan, ang mga may hemophilia ay maaaring mamuhay ng normal at aktibo. Kaya kumonsulta sa pinakamalapit na health center. Sa pagdiriwang ng World Immunization Week sa huling linggo ng Abril, pinapaalahanan ang lahat. Kumpletuhin ang bakuna ng inyong mga anak laban sa tigdas, polio at iba pang sakit. Ligtas, epektibo at libre sa mga health centers ang bakuna. Protektado ang bata, protektado ang pamilya, protektado ang komunidad. Magtungo na sa inyong health center at magpabakuna na. May bukol ba sa lieg? Hirap lumunok o paulit-ulit na pananakit ng lalamunan? Maaring ito ay senyales ng head and neck cancer. Sa pagunita ng Head and Neck Consciousness Week, hinihikayat ang lahat na maging mapagmatsyag sa mga sintomas. Ang maagang pagtuklas ay susi sa mas mabisang gamutan. Huwag ipagwalang bahala ang nararamdamang sa pagpatingin agad sa doktor o health center. Kalusugan mo, mahalaga. Agapan, huwag pabayaan. At yan ang ilan lamang sa mga health programs sa buwan ng Abril. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Leia. Thank you very much, partner Lara. At ngayon, mamaya sa pagbabalik natin ng ating pag-usapan, ang level 2 na mga kababayan ng Soc Surgeon General Hospital. Naku, ano-ano kaya ang mga bagong serbisyo makukuha natin kapag ang hospital ay level 2 na. Yes. No? At syempre, pag-usapan natin ng iba't ibang mga karamdaman para sa ating kalusugan, mas lalo pa nating pag-usapan yan dahil makakapiling natin ang isang doktor na galing sa Soc Surgeon General Hospital. Diyan po nagtatapos ang aming nakalap na mga balita atid sa atin ng DOH-CHD Soc Surgeon Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong Soc Surgeon. Manatili po kayo nakaantabay mga kababayan sa pagbabalik. Ayan na, ano nga ba ang Level 2 Soc Surgeon General Hospital? Sa pagbabalik po yan ang talakayan para sa ating kalusugan. Uy, Abyan! Balaan mo ba lang nga may programa ang Department of Health na puro kalusugan? Ay oo! Isa ini kay inisyatibo nga nagadalas ang serbisyo pang kalusugan diretso gid sa atong puro. May aras ang libre nga check-up, bakuna, kag nutrisyon, hasta sa uso nga kaalaman sa paglikaw sang balatian. Dali na! Magpamangkot lang sa Barangay Health Center para sa schedule sa serbisyo sa inyong lugar. Magkig-upot kita sa puro kalusugan para sa mas hinsukag mas malibon nga komunidad. Ini nga pahinumdum halin sa Department of Health CHD Soc Surgeon Region. Alam mo ba, mahalagang pag-usapan ng hemophilia, isang kondisyon kung saan hirap mamuo dugo. Kaya kapag may sugat o pagdurugo, mas tumatagal bago ito huminto. Kaya dapat agad itong matukoy at magamot. Sa tamang kaalaman at suporta, ang mga may hemophilia ay pwedeng mamuhay ng ligtas at aktibo. Kaya kung may madalas na pagdurugo o madaling pagpasa, huwag magatubiling magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Isang paalala mula sa DOH-CHD Soc Surgeon Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Atid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Soc Surgeon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan.
Alright, at nagbabalik pang talakayan para sa ating kalusugan. Kumusta ka naman, partner Lara? Ikaw, partner Lara, kuha ka na ba ng serbisyo sa Soc Surgeon General Hospital? Yes, partner. Kasi privilege, I consider myself privileged kasi nasa likod lang ng bahay namin. SGH. Kapitbahay mo palang Oo, SGH. partner. Kapitbahay lang. I think magandang balita yan sa mga kapitbahay lang ng SGH, no, mga kababayan. So, dapat kabisado na natin ano-ano yung mga pwede natin makuhang serbisyo sa SGH. At sa buong Soc Surgeon, lalong-lalo na po dito po sa South Cotabato, Coronadal, Banga, Sorala, yan yung mga malalapit na bayan, no? Ating pong kilalanin yan. By the way, mga kababayan, tayo po ay live sa FB page po ng DOH CHD Soc Surgeon Region. Sa mga tagapakinig at nanonood, pwede po kayo mag-comment. Yan, para po maitanong natin kung may mga katanungan kayo sa ating panauhin today. Bago po magpananghalian, makinig muna mga kababayan. Mag-take note, makakatulong sa inyo to, lalong-lalo na sa oras ng kayo po ay magkasakit at kailangan ng tulong ng hospital. Ay, umpisahan na natin, partner Lars, para marami tayong mapag-usapan. Ating kilalanin ng ating special guest for today. No? Kasi we're very, very lucky. Fortunate pa talaga kami, Doc, na napaunlakan niyo po yung aming invitation. Siya po ang head ng Public Health Unit and Outpatient Department of Soc Surgeon General Hospital or SGH. Welcome po at magandang umaga, Dr. Sherry May S. Mbay. Good morning. Good morning sa aking classmates, si Ma'am Lara at si Ma'am Leia. So maraming salamat sa opportunity na binigay ninyo sa amin. Malaking opportunity ito para paabot naman natin sa ating mga kababayan yung serbisyo na pwede nating ibigay galing sa Soc Surgeon General Hospital. Ayan. Yes, Doc. We're very fortunate din kasi ngayon, lalo na ngayon ng mga kababayan natin, no, napaka-importante na alam nila na hindi sila nag-iisa sa oras ng pagkakasakit. Oo, nandyan si DOH na parating willing magdamay sa ating mga kababayan, lalo na sa pagkalusugan na ang problema ng ating mga kababayan. Yes, at hindi mawawala dyan ang SGH. Yes. Mga kababayan ng SGH po, isa sa ating mga DOH retained hospital, no? So, alamin natin, ano nga ba ibig sabihin nito? Doc, umpisa na natin, no, para tayong pag-usapan. So, unang question, Doc, bigyan natin ng konting background po ang mga kababayan natin tungkol sa Soc Surgeon General Hospital. Ano po ito, no? Ano po yung mga kailangan malaman ng ating mga kababayan when it comes to SGH? Okay. So, Soc Surgeon General Hospital, dati-rate, ang tawag sa kanya is Upper Valley Hospital, no? Dati, infirmary pa siya. It was established siya nung October 2013. Ang initial nun as supposedly as a regional hospital talaga siya. So pinangalanan siyang Soc Surgeon General Hospital noong October 2013 hanggang sa naipasa siya ulit noong 2018 at nagkaroon tayo na start na siya bilang Soc Surgeon General Hospital noong 2022. 2022. Yun. So, from 2013 na, magmula ng 2013 ang establishment. Upper Valley. Apo. So, parang binalik siya as DOH facility noong October 2022 na po. Ayan, mga kababayan sa mga taga-Surala, kasi sa Surala ang location nito. Anong address nito, Doc? Nasa Barangay Dahay kami. Crossing Curva, Barangay Dahay, Surala, Sultan Kudarat, South Cotabato. So, pagpapasok ka ng Lake Cebu, dun siya malapit. Madadaanan mo siya before ka dadating dun, papasok mismo ng Lake Cebu. Unahan lang siya ng konti dun sa kanto. Madaling makita. Yes po. I think marami namang, lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa Upper Valley, marami na rin po yung nag-a-avail ng ating services dyan sa Soc Surgeon General Hospital. Nice. Si partner Lara, taga doon ka sa Surala. Yes, the same barangay partner, Barangay Dahay. Bati ka naman sa mga kapitbahay mo sa SGH. Sa Shout out. And shout out sa ating mga tagapakinig dyan, no, sa Barangay Dahay. Actually, Purok Maliwanag. Ayan, specific na gina ang purok. Siguro sila yung mga Doc, no? Most of the time. Mga pasyente. pasyente. Ayan. So, familiar ka sa Upper Valley na dating pangalan? Yes, actually, Ma'am Lay, sa mga hindi pa familiar with
SGH, Upper Valley, up until now pa rin yung Tawag. tawag. Yes. Oh. Kaya pasalamat kami sa ganitong mga programa kasi we were able to educate people na eto na po yung bagong pangalan ng ating hospital. Ito po ay Surgeon General Hospital. Tayo po ay level 2 na hospital. Kaka-level 2 lang po namin Yay! this Congratulations! year. So, ayan. So, maraming salamat sa lahat ng empleyado ng Surgeon General Hospital na Yes. nag-effort talaga para Yes. maging level 2 tayo. So, especially sa leadership natin, no? Ating medical director, Dr. Leila Kidilia, and marami po sa ating mga staff, sa top management. Lahat po talaga nag-effort para maging level 2 ang Surgeon General Hospital to give, no? Para maibigay natin yung serbisyong nararapat para sa mga tao sa Surgeon. Correct! Magmula po on behalf of our Regional Director, Dr. Aristides Concepcion Tan, to Dr. Leila Kidilia, no? Congratulations sa buong staff po, no? Yes sa buong po. family Salamat. ng Surgeon General Hospital, level 2. Now, Doc, alamin natin, no? Kasi ito talaga may ipagmamalaki natin. Nakita natin yung development from Upper Valley Hospital, sabi nga natin, naging level 1 siya, naging SGH, Surgeon General Hospital. Ngayon, lume-level up, no? Ang tawag dyan, lume-level up, no? Level 2. Doc, ano po ba yung pagkakaiba, no, ng level 1 sa level 2 na hospital? Okay, so when you say kasi pag sinabing level 2, syempre iba na yung serbisyong ini-expect ng mga tao doon. Kasi pag sinabing, dati nag-start kami as an infirmary lang po. Infirmary. Doc, No? when you say infirmary, ano po ibig Limited sabihin lang infirmary? yung ating services na pwedeng i-provide. Limited lang din yung mga specialized services, yung mga specialista na nandun. Limited lang. So, also a backgrounder, before siya naging infirmary, naging COVID facility pa muna siya I see. ng South Cotabato. Oo, nagamit So, siya, no? opo, nagamit po yung SGH bilang COVID facility kasi yun yung time na nag-turn over ang South Cotabato sa DOH. Ayun. That time, COVID facility pa po si Surgeon General Hospital. Tapos, naging infirmary po kami. Nung infirmary po kami, may OPD tayo at saka admission. Pero limited pa lang yung number of cases na kinikater natin during that time. Remember, 2022. Tapos ngayon, 2026 pa lang tayo. Oo. In a matter of 4 years, Yes. na-achieve namin maging Level level two. 2. So, Hep, ganun hooray. kabilis. Oo. So, ganun din kagagaling yung mga taong Yes. nandyan It shows. sa Surgeon It shows General naman. Hospital. So, thankful din kami kasi kung wala din yung suporta ng CHD sa amin, hindi din namin ma-achieve to. So, maraming salamat din sa CHD 12 sa lahat ng tulong na binigay sa amin. So, in terms sa provision ng services, kasi Yes, Doc. meron tayong OPD na nga, matagal naman yung OPD natin, pero meron na tayong mga specialistang nandun na nagbibigay ng serbisyo. So, from IM, pedia, no, OB-GYN, and surgery. Meron na po tayong specialized services na nandun sa ating outpatient. Animal Bite Center, meron po tayo doon. So, ang dami din nating mga binibigay ng libreng injection, anti-rabies na injection sa ating OPD. Araw-araw po tayo, except Wednesdays po. So, Monday, Tuesday, Thursday and Friday yung ABTC natin. But your OPD natin is open po siya Lunes hanggang Biyernes, except pag holidays. Alas 7 ng umaga, bukas na po kami hanggang alas 7 ng gabi. Wow, 7 to 7. Yes po. Ayan, nako. In terms sa mga sa ER naman natin, yung mga emergency services natin, Yes, Doc. available pa tayo 24/7. 75 bed capacity po si Surgeon General Hospital. So, pero despite na 75 bed, umaakyat pa po kami paminsan more than 100. Kasi, syempre, pag maraming pasyente, hindi po kami sasabing, ay, sorry, puno na kami. Kinikater pa rin po namin as much as we can. Basta kaya lang po ng serbisyo ng level 2, binibigay po natin sa Surgeon General Hospital. Yes, so ganun Yes pala po. talaga lumevel up, no? Ganun Ang po. SGH. So, magmula, naging COVID-19 facility, naging became infirmary as Valley Hospital, no, Upper Valley Hospital, ay ngayon SGH level 2 na. With this services, partner Lara, eto tanong natin sa mga kababayan na
bakit sa tingin mo kailangan lumevel up ang isang hospital? Unang-una, partner, kailangan siya lumevel up kasi dito sa atin sa SOC Surgeon, malayo siya ang ating regional. Nasa Cotabato siya, partner. So, kapag mag-level 2 or tumaas na yung level ni SGH, mas marami na po siyang matutulungan. O, diba? Pinap-quiz ko agad si partner na. Very good. Isa yun sa mga reasons, no? Kasi kakailanganin natin na mas malapit na ng mga serbisyo. Kasi diba, it will take like 2 hours. 2 oras ba nagbabiyahe yung mga tao bago sila makarating ng Cotabato City. Cotabato City pa kasi yung referral hospital natin sa ngayon. So, eto, hopefully, God willing, inshallah, pag mas mag-level up na, ma-facilitate na natin, magkaroon na ng insaktong serbisyo si SGH, no? Fully, kumbaga pa-equip na natin siya. Lahat ng serbisyo maibigay na natin. Hindi na kailangan pumunta ng Cotabato City ang ating ang mga kababayan natin dito sa South Cotabato, SOC Surgeon area. Kasi pwede na nating maibigay, God willing, sa SOC Surgeon General Hospital. Yes. So, Tamang-tama talaga yan. At saka from my research din, dumadami kasi yung populasyon ng tao. Yes, totoo. Alam niyo mga kababayan, sa pagdami ng populasyon natin, ngayon umaabot na ng 1 million mahigit po ang South Cotabato. And with that, yung capacity ng isang hospital, kailangan talagang tumbasan po yan ng ratio ng services at mga medical professionals. Yes. Kasi Doc, di ba, as we level up, dumadami rin yung mga medical professionals natin. Yes po. Sa ngayon, marami-rami na po tayo sa SOC Surgeon General Hospital. Marami na tayong internal medicine na specialist, marami na tayong pedia specialist. Medyo kulang pa tayo sa surgeon at sa OB-GYN. So baka may mga nakikinig na mga surgeon at OB-GYN na gusto po. Open pa kayo, Doc? Yes po, hopefully magkaroon po tayo. Kasi 'di ba, pag naglevel 2 na po tayo. So once na level 2, may mga items na rin na mag-open. So hopefully may marami na rin tayong maipasok sa atin na mga espesyalista. Kasi yun naman talaga yung gusto natin. Medyo limited pa talaga yung sa cutting specialty kasi yun nga, konti pa lang sa ngayon. But hopefully dadating din tayo dyan na hindi na natin kailangang mag-refer, God willing, hindi na natin kailangang mag-refer sa CRMC ng ating mga pasyente kasi kaya na natin sa SOC Surgeon General Hospital. Yes. Actually, Doc, sabi mo nga, in just 4 years span of time, ang bilis ng development ng SGH. Yes. Magagaling yung mga kasama ko dyan. It shows naman with our guest, Doc Mbay, no? Si Doc Mbay po, nakasama natin, kaya sabi niya, classmate kaming tatlo, nakasama po natin siya sa isang training po for Filipino Sign Language Training. Yes Ayan. po. So, may basic po kaming kaalaman kasi we're trying to be inclusive, yung mga ganito po, no, para lahat po naiintindihan po, no, yung ating mga deaf community. Ayan. So, hi and hello sa ating mga deaf community dyan. So, sana tatandaan niyo pa po kami. Hopefully, magkakasama po kami sa marami pang mga segment. Now, Doc, sa SGH, sino-sino po yung mga karaniwang kliyente natin ngayon sa hospital? Kadalasan ng mga pasyente natin nanggagaling from Lake Cebu, from Tiboli, Surala, Banga, Santo Niño. So, although sometimes we do cater patients from different, yung mga malalayo pa rin, as far as Maitom, sa Sultan Kudarat, we have cases from Columbio. So, marami-rami na rin tayong mga pasyenteng pumupunta sa SGH kasi medyo marami-rami na ring services na pwede natin i-provide. For example, we have one of the best na, I think, yung machine for minimally invasive surgery, yung laparoscopic na mga procedures. Ano we po can yun, do Doc? that. How do you do that? Can you Yung minimally explain? invasive, di ba yung mga, halimbawa, kailangan tanggalin yung mga apdo, yung ganon. So, kailangan mong instead na malaking operasyon, 3 butas lang yung gagawin. Usually kasi, minimally invasive siya. So, meron na tayo niyan sa SOC Surgeon General Hospital. So, and we do that for free. Walang bayad ang pasyente. Ang paboritong word ng ating libre. Libre po siya. So, yung mga nadadiagnose na merong tawag neto, yung cholelithiasis, yung bato sa apdo. So, ganon. So, if kailangan yung mapa-operahan, pwede po kayong pumunta sa atin sa OPD para po ma-schedule kayo. Para at least malibre po yung procedure. Kasi po yan kung
Kung sa private, usually hundreds of thousands po yan. Oh, diba? Kailangan nilang bayaran. Ay, But sa libre lang SGH, dito. it's free. Nako, ayan. Nako, pag-usapan pa natin, no, yung mga iba't ibang serbisyo at mga libreng serbisyo atin sa atin ng Soc Surgeon General Hospital. Commercial break muna mga kababayan. Sa pagbabalik, ipagpatuloy natin. Ano-ano pa ba itong mga ito? Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating Kalusugan. Alam mo ba, mahalagang pag-usapan ng hemophilia, isang kondisyon kung saan hirap mamuudugo. Kaya kapag may sugat o pagdurugo, mas tumatagal bago ito huminto. Kaya dapat agad itong matukoy at magamot. Sa tamang kaalaman at suporta, ang mga may hemophilia ay pwedeng mamuhay ng ligtas at aktibo. Kaya kung may madalas na pagdurugo o madaling pagpasa, huwag magatubiling magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Isang paalala mula sa DOH-SCHD sa Surgeon Region. Uy, Abyan! Balaan mo bala nga may programa ang Department of Health nga puro kalusugan? Ay oo, isa ini kay inisyatibo nga nagadala sang serbisyo pangkalusugan diretso gid sa atong purok. May aras ang libre nga check-up, bakuna kag nutrisyon, hasta sa uso nga kaalaman sa paglikaw sang balatian. Dali na, magpamangkot lang sa Barangay Health Center para sa schedule sa serbisyo sa inyong lugar. Magkig-upot kita sa puro kalusugan para sa mas insukag mas malig-on nga komunidad. Ini nga pahinumdum halin sa Department of Health CHD Soc Surgeon Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Vida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Soc Surgeon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Alright, again, magandang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nakikinig sa talakayan para sa ating kalusugan. Kasama po si partner Lara. And of course, our special guest, Dr. Sherry May S. Mbida, Head Public Health Unit and Outpatient Department of SGH. Our Soc Surgeon General Hospital located in Sorala. Ayun mga kababayan, pinag-usapan natin kanina, level 2, level up na po ang SGH mga kababayan. At dahil dyan, sabi nga ni Doc Mbay, meron na itong mga iba't ibang mga espesyalista na noong araw ay wala pa. Yung po yung nakadagdag ngayon, kaya siya nag-level 2 with 75 bed capacity. At meron na po itong mga iba't ibang mga services tulad ng, anong tawag yung Doc? Minimal surgery. How do you call it again? ICU. Din po tayong NICU, yung NICU, mga para sa neonatal ICU. So yun po yung mga special. Yung ating laboratory is level 3 laboratory. Level 3 laboratory, Opo. ayan. So yun, maliban doon, ang ating mga services, marami po tayong specialized services na nandyan. Yung, di ba, na-mention nyo kanina yung newborn screening. Yes, So, Doc. once na newborn screening sila at nag-positive sila, until 18 years old, minomonitor kasi yan. Yung continuity of care nasa amin po. So, yung ayan. mga pasyente na nagpa-positive sa newborn screening, na nire-refer po sa amin. Sa inyo pala, i-refer Yes na, po. Doc. Oo. Yung continuity of care ng mga pasyente sa amin po yan. Meron po Ayan. tayo dyan sa Soc Surgeon General Hospital. Yeah, that's good news. Doc, na-mention nyo kanina yung laboratory nyo, level 3. What do you mean by, ano yung mga lab test po na pwedeng gawin doon? Yung basic na laboratory test na I think nakapaano na ba kayo? Yes, kagagaling ko lang doon. Ay, congratulations. Thank Kasi you. diba, partner tayo in Yes. giving yung annual physical exam Yes. ninyo. Kami yung So, basically, yung chemistry, basic chemistry, meron tayo doon. Tapos yung ating tawag nito, clinical laboratory na establish na rin siya. So, ang daming mga bago na pwede nating mai-offer sa ating mga kababayan. Even last time I checked with our laboratory staff, sabi ko, may tumor markers na ba tayo dyan? Meron na tayo. Ano yun, Doc? Ano yun, Doc? Yung parang screening for cancer. Yes. Meron na tayong available din doon. Although limited pa siya, pero meron na. So, even yung mga for biopsy na kailangan basahin, meron na po tayo na pwede nang gawin sa
ating laboratory sa Soxurgeon General Hindi na kailangan Hospital. pumunta sa ibang hospital No, para sa yung mga biopsy test. Yes, Tapos, Dok, meron meron na po tayo. tayo. Anong machine, Dok, na malaki na nakita CT ko? scan. Yan. Meron na po tayong CT scan. Matagal na po yun. Meron na po tayong CT oo. scan sa Soxurgeon General Hospital. So, we don't need to refer patients talaga. No? Diyan na lang. Kung halimbawa kailangan ng CT scan ng pasyente, available po tayo sa Soxurgeon General Hospital. Ayan. Yes, very good. Partner Lars, ikaw ba, ano yung mga serbisyong nakuha mo na sa SGH? Ako, partner, suki ako ng Bukas Center. Ay, Bukas Center. Ano yung Bukas Center? Ayan. So, Bukas Center, yung pagkakaalam ko is they extend hours na kanilang services. So, from 7 up to 9 p.m. Kasi syempre working mom ako, partner. So, hindi ko na kayang maabot yung 5 p.m. na OPD hours regular. So, Tama ba? Ganun ba yung Bukas Center niyo? Yes Ano po ang Bukas po. Center, Doc? Ang Bukas is Bagong Urgent Care Ambulatory Services. Ibig sabihin, ito po siya, flagship program po ng ating Secretary of DOH, no? Gusto kasi nilang mai-extend yung services na maibigay natin sa mga areas na parang supplemental or support dun sa mga areas na kulang talaga yung serbisyong pangkalusugan. So, instead na, 'di ba? Usually pag OPD is 8 to 5 lang talaga. Yes. Opo, opo. So kami, dahil kailangan nating magbigay ng maraming serbisyo sa mga tao, 7 a.m. bukas na po kami hanggang alas 7 ng gabi. Pareha kay Ma'am Lara na nagtatrabaho. So 5 p.m. uuwi ka. By that time, pag wala nang bukas na na clinic, paano mo mapapacheck up yung pasyente ninyo? Or kung may karamdaman ka, hindi ka na makakapunta, 'di ba? So, hindi naman pwedeng sa emergency. Kasi alam mo, hindi naman emergency yung service na kailangan ko. So, kami, naiintindihan namin yon sa Soxurgeon General Hospital. Kaya, in-extend namin yung services para sa inyo na nagtatrabaho. Yun Ayun. po. Kaya rin siya tinawag na bukas, no? Kasi nakabukas pa siya hanggang 7 p.m. Yes po. Doc, saan makikita to? Kasi may say hospital. Pagpupunta ako, gusto ko ng Bukas Center. Ang outpatient department po namin, sinstretch lang po namin yung services alright. niya. Doon din po, sa OPD. Opo. So, from 7 a.m. to 7 p.m. po yung services ni OPD. Okay. So, Yes po. mga kababayan, abangan nyo Magfi-feature po kasi kami ng mga Bukas Center stories, no, ng SGH. So, para matulungan namin kayo to avail this program. Yes po. Tulad nga ng sabi ni Ma'am Lara, kasi ako rin, no, parang pag sobrang, gabi na ako nakakarating, no, it's good to know na meron pa pang bukas pala, no, ang yung part ng hospital na yun, Yes yung Bukas po. Center. Tama ba, Doc? Yes po. So, instead of mag-ER ka, which is paminsan na mahirap pumasok sa ER kasi 'di ba, ang ER ideally pang lang 'yon, pang tawag na to emergency talaga. Ngayon, pag hindi naman masyadong emergency, doon na tayo sa bukas. Tama. Ayan po. So, another partner is yung zero balance. Okay. Yes. So, okay, sige, pasok na natin, no? Ipasok na natin yung zero balance billing. Doc, makakapag-avail din po ba ng zero balance billing sa SGH? Yes po, lahat po ng admitted natin na pasyente, ibig sabihin yung galing sa ER na admit sila, zero balance siya, ibig sabihin walang babayaran si pasyente sa hospital. Ay, Doc, paki-explain nga ulit ang ZBB. Kasi yung mga tao, parang hindi pa nila nag-grasp talaga. Ano po ibig sabihin ng zero balance hindi naman billing? ibig sabihin na walang nagbabayad sa hospital. Actually, kahit na na-admit si pasyente, halimbawa si Ma'am Lara, simba ko lang, no? Nagsakit ang tiyan niya, siya, tapos halimbawa simba ko na operahan siya. So, pupunta siya ng SGH, doon niya na-avail yung services. Wala siyang babayaran na bill sa atin sa hospital. Kasi i-cover yun ni PhilHealth, i-cover yun ni MyFIF. I-cover yun ng hospital. Doc, paano yun? Paano mag-avail doon? May mga kailangan bang dokumento? May letter ba? Yes po. PhilHealth lang po, tapos pupunta lang po sila sa ating malasakit.
Kasi doon po sa malasakit, sila na po yung nag-aano kung paano natin ma-zero balance billing ang ating pasyente. Doon din po mismo sa hospital, Doon Doc? din po sa hospital. Hindi na po sila kailangang lumayo. Hindi na po sila kailangang lumabas. Opo, para maka-avail ng services na zero balance billing. So, lapit lang sila sa malasakit. Malasakit po. Wala pong babayaran ang pasyente pag admitted po. Opo. Pag outpatient naman po, may mga categorization po si malasakit. May mga pasyente halos walang babayaran. May ibang pasyente na 50% lang. Pag outpatient po. Pero pag halimbawa admitted, zero balance po talaga si pasyente. Wala po silang ilalabas sa bulsa nila. Oh, wow. That's good news, no? Ito na mga kababayan, yung mga free services na gustong-gusto natin. Ano? So, kahit na operahan, wala pong babayaran. So, di ba pag nagsasesaryan, ang mahal. Pag nasa private hospital ka, dun po wala pong babayaran. I see. Dok, ano yung mga may criteria ba para halimbawa ako gusto ko mag-ZBB? May criteria ba baka hindi kasi ako pasok sa ZBB? Yes. Yung mga ganon. Pa-admit lang po kayo sa So, kahit sino, Dok? Wala po kami pinipili. Pa-admit lang kayo mga kababayan. Gusto niyo maranasan ng ZBB. Alright. Wala po kaming pinipili. Punta lang po kayo. Basta kailangan namang admitin na no. Huwag naman kayo wala lang. Gusto ko lang mag-avail. Huwag naman. Baka makakuha pa kayo ng ibang sakit doon. Ito mga kababayan, i-differentiate natin kasi meron tayong programa noon na no balance billing tsaka Almost ZBB. same lang po siya. Almost same lang, oo. Tapos, what I also learned from our program manager kasi, mga kababayan, yung NBB before, for indigent people only, yung mga wala kakayahan. Pero ang ZBB po is for everyone na. Everyone po. Ayan. Part po siya ng Universal Healthcare Law natin. Kasi 'di ba, alam naman natin, marami na tayong nasa middle class daw, sabi ng Pero, di ba, we're just one illness away to become poor. Totoo yun. Magkasakit ka lang, ubus na yung konting ipon mo. Di ba? Yes, totoo yan. Lalo na pag, usually, pag nasa private institutions tayo, medyo mabigat siya. Mabigat talaga siya. Pag wala kang, pag hindi ka sa pampublikong hospital, malaki talaga yung aray. Sa ngayon, kasi ang mahal. Ang mahal magkasakit. Mahal magkasakit. Ayan mga kababayan that's from a doctor. Mahal magkasakit. Kaya bawal magkasakit. Kaya bawal magkasakit. Totoo yan. Tapos mga kababayan, kasi ito po yung DOH, Public Hospital po, ang SGH. Yes po. Ito po yung sinasabi ni Secretary Herbosa na maa-avail mo yung ZBB kapag dito, kapag dito ka nagpa-admit. Kapag private doc, hindi pwede ang ZBB. Hindi ako familiar sa private hospital. Parang sa public hospital pero I think they still have support naman. But for sure ako na pag sa SGH kayo nagpa-admit, wala kayong babayaran. Yun yung sure ako. Yun ang sigurado si Doc. Wala pong out of pocket si pasyente. Pag sa SGH, nagpa-admit. Hindi, ang outpatient po, kinakategorize pa natin. Pero pag admitted po, wala pong babayaran ng pasyente. Wow. Ayan, mga kababayan, bukod sa Bukas Center na mga stories, abangan nyo rin po. Mag-feature tayo sa mga stories natin ng ZBB from Soc Surgeon General Hospital para po makita nyo talaga and makatulong dun sa inyo kung paano nga ba ito. Kasi alam nyo, Dok, ang tao, takot magpa-doktor. Yan naman kinatakutan nila mga word. Magpa-doktor, magpa-check up, magpa-hospital, magpa-inject. Actually, takot sila. Sa ngayon po, with the Universal Healthcare Law, na ipasa na ng ating gobyerno, wala na po talaga tayong rason na magkasakit. Wala na. Kasi, kumbaga pa through the YACAP program, yung primary care, primary care na program ng ating government, supposedly, libre na po yung initial primary care services na ibibigay sa ating mga kababayan. Ngayon, pag hindi na kaya dun sa ating mga RHUs, pwede naman po silang pumunta i-refer po sila sa ating mga hospital. And usually, pag dumating sila sa ating hospital at may referral at alam naman natin na kailangang admitin, wala rin po silang kailangang bayaran. So, yun yung nakaganda. Kasi, supposedly, kung
tiyagaan lang talaga paminsan na, no? Kasi syempre marami din tayong pasyenteng kailangang i-cater sa ating hospital. So, paminsan hindi naman na first come, first serve basis po yung hospitals natin. Kasi tinatriage din po natin according kung ano yung Category ng severity. diseases nila, cases Intindihin din po nila. natin na pag halimbawa yung isa, mukhang kumbaga pa naha-heart attack na at ikaw nilagnat lang ng 2 linggo at pumunta ng hospital, uunahin po namin yung naka-heart attack. Kasi syempre, hindi po natin alam, baka madisgrasya yun compare doon sa 2 linggong nilagnat. Opo. Kaya siya po tinatriage mga kababayan. Yes po. So, priority. tiyagaan lang po talaga. Pero sinisigurado po namin mai-entertain po talaga kayo sa ating hospital. Kasi lahat naman po binibigyan talaga natin ng serbisyo sa ating hospital. Yes. Ayan, mga kababayan, speaking of UHC, ang gandang usapin, dami ko natututunan din, no? Yes. Ang gandang usapin nito, ipagpatuloy natin ito. Speaking of UHC, Doc, kasi you're the head of Public Health Unit, Yes PHU. po. Doc, ano ito? Ano yung Public Health Unit? Kasi you're also the head of Outpatient Department, OPD. Medyo familiar na yung mga kababayan natin pag Yes sinabing po. OPD. Ano itong bagong-bagong Public Health Unit sa SOC Surgeon General Hospital? Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Uy, Abyan, balaan mo bala nga may programa ang Department of Health nga puro kalusugan? Ay oo, isa ini ka inisyatibo nga nagadala sang serbisyo pangkalusugan diretso gid sa atong purok. May aras ang libre nga check-up, bakuna kag nutrisyon, hasta sa uso nga kaalaman sa paglikaw sang balatian. Dali na, magpamangkot lang sa Barangay Health Center para sa schedule sa serbisyo sa inyong lugar. Magkig-upot kita sa puro kalusugan para sa masingso kag mas malig-on nga komunidad. Ini nga pahinumdum halin sa Department of Health C3 Soxorgen Region. Alam mo ba, mahalagang pag-usapan ng hemophilia, isang kondisyon kung saan hirap mamudugo. Kaya kapag may sugat o pagdurugo, mas tumatagal bago ito huminto. Kaya dapat agad itong matukoy at magamot. Sa tamang kaalaman at suporta, ang mga may hemophilia ay pwedeng mamuhay ng ligtas at aktibo. Kaya kung may madalas na pagdurugo o madaling pagpasa, huwag magatubiling magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Isang paalala mula sa DOH-CHD sa Surgeon Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Soxorgen Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Alright. Again, magandang umaga po sa ating lahat. It's 11:45, 15 minutes na lang, pananghalian na. Pero bago po tayo mag-lunch, ating pong kumpletuhin ang mga impormasyon tungkol sa SGH. Kasama, of course, ang ating special na panauhin, Dr. Sherry May S. Ambay, the Head of Public Health Unit and Outpatient Department of Soxorgen General Hospital. Kanina po napag-usapan natin ang mga serbisyo pa nila, no, aside from the specialist, no, at mga iba't ibang mga health services. Meron po silang bukas, tinatawag, no, yung bukas center po natin, which is open po sila, bukas po sila from 7 a.m. to 7 p.m. na makakatulong po sa ating mga working parents na wala na pong time para pupunta sa hospital. At syempre, ang paborito po ng lahat na ZBB, yung libre ika nga ni Doc, no? The zero balance billing. Ayan, pero sabi nga ni Doc, dapat para ma-experience mo to, dapat may sakit ka, pero hindi mo dapat magkasakit para ma-experience ang ZBB. Alright? Kasi mahal magkasakit. Yes. Ayan. Nakakapulube magkasakit. Correct, lalo na ngayon, Doc, ang taas ng gasolina. Sobra. Grabe, ang pataas, no? Parang nako. pati, tas ang init pa ng weather, di ba, Doc, no? Oo. Shout out sa mga farmers na sobrang nahihirapan talaga ngayon. Sigurado. Sa Correct. sitwasyon. Kaya naku, makinig kasi you're gonna have your advantage pagdating sa kalusugan kapag may alam kayo, oy, saan ba ako pupunta? Sino ba yung tatawagan ko, no? Mainit ngayon, so baka yung mga high blood, baka tataas Ayan. yung mga BP nila. So, Oo. mag-ingat po. Mag-ingat po, no? Opo.
At saka mabuti, Doc, na nalalaman nila na parang, uy, meron pa lang. Kasi yung iba takot magpa-check up, Doc, kasi akala nila gagastos sila na malaki. Hindi po talaga basta maka-avail po kayo ng mga services ng ating government, no? May through YAKAP program ng PhilHealth, meron pong libreng primary care, pati po yung mga gamot, libre na po siya. So, sa mga taga-Surala at malapit dyan sa Sorsogon General Hospital, kung gusto nyo po din na mag-avail ng YAKAP program ng Sorsogon General Hospital, libre po yung, hindi lang check-up, pati gamot, bibigay po namin libre. Ayan. Yung mga maintenance, bibigay po namin libre. Ayan. So, mga babaeng, dapat alam nyo yan na para hindi kayo pinagbabawalang bahala na lang yung nararamdaman nyo. Maya-maya kailangan nyo na pa pala ng konsulta, no, ng ating mga Kasi specialista. kung pwede naman na hindi sila ma-admit, diba? Mas maganda na hindi na tayo Mas maganda na hindi na sila dadating sa hospital. Correct. Yan. Pero dapat hindi na huli ang lahat. Totoo. Kaya dapat no, magpakonsulta na dahil hindi po mahal, no? Mayroon po kayong kasangga pagdating dito. Nandito si DOH. At SGH. Yes po. Now, Doc, pag-usapan naman natin kanina kasi bagong-bago tong Public Health Unit head kayo, PHU. Ano po ibig sabihin nito, Doc? Public Health Unit. So, si Public Health Unit, actually, isa siyang unit ng hospital, pero tatlong programs yung under sa kanya. Si HEPO, Health Education and Promotion Office. Si HESO, yung Hospital Epidemiologic Surveillance Unit. At saka si Care Navigation. We act as a bridge. Kami yung magiging tulay from the community to the hospital. So, ibig sabihin, halimbawa galing sa RHU, pupunta ng SGH. Yung referral nun, kami yung tumatanggap. Wow. So, yun po. Kasi ang motto namin sa PHU, no patient missed out. No lahat po patient yan. missed out. So, lahat po yan, nabibigyan natin ng serbisyo. So, halimbawa, galing sa na-admit na natin. Yes, Doc. Tapos, pauwi na siya ng RHU sa community nila. Tapos, kailangan siya ng further na tawag neto na parang further care from the RHUs. Ini-inform namin si RHU na, ay, may pasyente kami ganito, kailangan niya ng further service. So, wala talagang naiiwan. Yes, kasi pag alam natin na continuity, yung care sa pasyente na to, binibigay talaga natin yun. Ganun magmahal ang SGH. Kasi sa SGH, serbisyong garantisado panghabang buhay. Wow! Doc, etong for your information, mga kababayan and partner Lara, yung sinabi ni Doc na you're bridging the community. Yes. Yung sa, ito kasi yung parang unang-unang, parang pinaka-basic level ng UHC na dapat natin magampanan. Yes. Yung ma-bridge natin from community, Yes, no? Yung po. mga tao. Kasi minsan yung mga tao, parang, hindi nila alam kung saan sila pupunta, Doc, no? Yes. Hindi nila alam kung saan hospital. Yes. And sometimes Yes. hindi rin alam kung saan sila dapat Yan. na i-refer. Yung mga yan. ganon. Anong specialty ang kailangan nila? Yung ganon. Yun. So, paano maibigay yung services dun sa mga community? So, kami yung nagbe-bridge doon. Yun. Kami yung nag-aano sa RHU na, pag ganitong day, meron kaming ganitong specialist, papuntahin nyo dito si patient. Kami yun. So, functional, Doc, ang PHU nyo. Very functional ang ating public health unit sa Sorsogon General Hospital. Congratulations. Yes. Kasi I also, I was researching about SGH last night and I searched nga na parang dito sa Sorsogon, kayo yung kauna-unang nakapag-establish ng public health unit. Yes po. Hooray! Yes Congratulations, po. Na Doc. nandun yung three na specialized area. So, yan. Very functional. Hindi pa po kami tawag na we're not yet there, but going there. Kumaga, hindi pa siya perfect yung system, pero papunta na po tayo doon. Kasi we try as much as we can to provide the services na maibigay yung serbisyo na dapat at na-deserve ng mga tao ng ating community. Ang galing. So, Doc, ang tao kasi ako medyo familiar when you say health, education, and promotion kasi HEPO 2 ako di ba? Ang HESU, ayan, ang surveillance unit. Yung care navigation, Doc, ito ba yung sinasabi mong referral? Oo, yan. Yes po. So,
ay yung care navigation, halimbawa si pasyente, Yes, Doc. pupunta sa SGH. Tapos hindi niya alam kung ano. So kami yung magfa-facilitate. Halimbawa hindi available yung services kay SGH. Kami yung tatawag dun sa specialist Ayun. kung saan siya pwedeng pupunta. At kung halimbawa pabalik na siya sa community, kami din yung nag-ano. So one very good story from PHU na mga services. We had parang med mission sa Columbio. Far lang, piso na lang, pliti langit na. Ganun level dun sa barangay Datalblao, Sitio Salnaong. So medyo medyo remote area. So we caught a patient with a breast mass, 19-year-old. So, gi-work up namin siya sa SGH. Nag-coordinate kami sa LGU kasi sila yung nagdala ng pasyente dun sa amin. Tinulungan nila yung pasyente na pupunta sa amin. Shout out kay Mayor Amir Musali. Yes, thank Tsaka you, Mayor. at saka sa kanilang DSWD na tumulong talaga para ano yung pasyente papunta doon sa amin. Yes, na hindi kasi pwede doon sa amin yung procedure. So, ni-refer namin siya sa CRMC. Ayun. After na-refer siya sa CRMC, binalik siya sa amin for further management. Saka namin siya binalik sa community. So, yun yung function ni PHU. Oo, di ba yung hindi nyo binibitawan yung pasyente? Hindi po. Naka-navigate talaga kayo. Yes po. Yun ang maganda doon kasi minsan ng pasyente, unang-una hindi niya lang kung saan siya pupunta. Totoo. May specialista ba nito? Kung parang pumunta lang sa emergency, tapos sakala lang, hindi pala ibang doktor pala, yung napuntahan niya. Totoo. Ito yung maganda mga kaibigan, no? Kasi yung referrals network po ng yung UHC, no? Dapat yung talaga yung mag-function sa atin para Totoo. hindi nako-congest yung isang hospital na pinupuntahan. Yes. May nakakapag-refer agad. Now, Doc, we only have like 7 minutes na po, Doc, no? Gusto ko lang maitanong. Ang bilis nga, Doc, ng oras. Doc, gusto ko lang maitanong kasi level 2, ayan, no? Ano pa yung ine-expect, no, ng mga taong bayan from level 2, no? Ano pa yung future, no, plan po for SGH? Sige. So, hopefully, we will have, kasi sa ngayon, we have a functional ICU na. Yes, So, but still, konti pa lang yung pwede naming maano. So, in the long run, hopefully, hindi na natin kailangang mag-refer sa CRMC. Yun talaga yung vision natin. Yun yung pangarap natin. Level 3. Level 3. Aha. Ang target, that would be hopefully in 2034. More or less. So, near or far. So, but, sa ngayon, we are trying as much as we can to provide the services that the people, yung mga tao sa Upper Valley, sa Socsargen, deserve kasi nilang mabigyan ng insaktong serbisyo, yung quality na serbisyo. And Yes. we are trying to provide that. Kami, we are aiming na yun yung paglabas mo ng hospital, masasabi kang salamat at nabigyan kami ng serbisyo. Yung masasabi nila na nag-work ang gobyerno Yes. kasi maganda yung serbisyong binibigay ni Socsargen General Hospital. Yun yung vision natin, yun yung goal natin. And hopefully we are living that goal na dahan-dahan doon kami papunta. Yes. Na, 'di ba, nakapunta na rin kayo sa SGH. Yes po. Level lang ng 'di ba? Mabango ang SGH. Yes, of course. Hindi siya yung typical na pampublikong hospital. Yes, mga Doon pa lang proud na kami doon. Yes. Alam mo kasi mga kababayan, notion ganito, yung si public hospital, ayaw po ng mga kababayan natin, yun nga, may amoy, madumi, magulo. Pero, visit po SGH, admittedly, personally, I recommend talaga, visit po, hindi po yung typical na public health na nakikita nyo. Tapos, Doc, eto na, nabalita na rin naman, no? From level 3, aiming po talaga, kasi from a regional director din naman, hindi lang po kailangan iisang medical center ng isang region. And isa po sa tinatarget talaga, inaay po talaga na maging medical center ang SGH, Doc. Yes po. So, hopefully, ang pinaka parang pinnacle of dream po is maging Apex Hospital po talaga ang SGH. Yun po yung goal natin na in 2034 we will be a medical center. We will be the referral center. And
hospital of choice of people in Soc-Sargent. Yay! Naku, aiming for that, di ba, nag-goosebumps ako, di ba? So, sana, kasi mga kababayan, kasi hindi lang ngayon, ngayon, siguro almost 5 million, 4 million something na, no, may get ang population po ng Soc-Sargent. And hoping, maka-accommodate po talaga natin to kasi we need to expand more. And with that, maraming magbubukas ng mga opportunities sa ating mga medical staff din. Oh, maraming opportunities, no? Kasi kapag Apex Hospital Medical Center training, no, hospital na rin kayo soon. So hopefully we will open the first training residency training program within this year. Pinapressure na nila ako kasi ako din yung ako din yung magsa-start ng training program. Hopefully Department of Family and Community Medicine will start its training program this year. So God willing. Yes, God willing. All the best, Doc. Sana kayanin ko. Kasi kakayanin. Nandito tayo para sa isa sa Doc, kakayanin mo. At dahil dyan, no, masyadong maikli po yung oras natin. Doc, baka may gusto ka pa pong sabihin na nakalimutan kong tanungin. So, in behalf of our Medical Center Chief, maraming salamat po sa DOHHT sa pagbigay sa amin ng opportunity na maipaabot yung services na meron kami sa Soc-Sargent General Hospital. Sa ating mga kababayan, wag po kayong mag-atubili na pumunta sa ating Soc-Sargent General Hospital. Ito po ay gobyernong hospital, pampublikong hospital. Nilagay po siya ni DOH dito sa atin, sa South Cotabato, para magbigay ng serbisyo sa mas nangangailangang populasyon, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nasa GIDA areas and the Upper Valley areas. So, hopefully, mabigay namin kung ano yung nararapat na serbisyo na para sa inyo. Kasi yun talaga yung gusto namin. Kung hindi pa man namin maibigay sa ngayon, humihingi po kami ng paumanhin, pero in the long run, konting tiis lang, dadating din tayo dyan na hindi na tayo kailangang mag-refer, hindi na natin kailangan na mapunta pa sa malayong lugar kasi kaya nating ibigay yung serbisyo na yun dito sa atin. So, hopefully. Yes, more power, Doc, and we're really hoping for that. And sana, Doc, magkaroon pa tayo ng mga next na episode natin, yes no? Yes po. Marami pa kasi tayong pwedeng pag-usapan. Invite lang po kami. Yes, we will invite you, Doc. Mga kababayan, sana nagkaroon po kayo ng mas malalim pang pangunawa, no, at kaalaman tungkol sa ating General Hospital, the Soc-Sargent General Hospital. Ito po ay para sa inyo, mga kababayan. May kasangga po kayo. Andito ang DOH, andito ang SGH. No patient missed out. At ano yung tagline ng Doc? Tagline ng SGH? Serbisyong garantisado panghabang buhay. Panghabang buhay. Oo, from womb to tomb yung target namin. Ayan. Yes. At dahil dyan, baka makalimutan nating i-shout out. Doc, shout out ka na. Shout out po sa mga OR staff. Nag-text talaga si Dr. Gampong. 6 po yung kanyang tinatrabaho ngayon. Yung minention ko sa'yo kanina, minimally invasive surgery. Actually, si Dr. Gampong yung gumagawa yun sa amin sa Soc-Sargent General Hospital. Sa mga staff po natin sa OR, sa OPD, sa bukas, yung mga tao po natin, alam ko nakikinig sila ngayon. Shout out po sa lahat ng mga empleyado ng Soc-Sargent. Lahat po yan sila, magagaling at masisipag. Oh, yeah. Shout out. Doc Gampong, ikaw naman next time. Kapihan nila. Ayan. Maraming salamat po. Stay safe, mga kababayan. Thank you. Doc Sherry May Embay. Thank you. Congratulations po. At stay healthy, mga kababayan. Hanggang sa susunod po na talakayin para sa ating kalusugan. Muli po, ito po ang Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong Soc-Sargent. Bye-bye! Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa